Hello, ako inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Nag-live ako kanina kung about ito sa kung maganda ba talaga kapag may kasama ka sa bahay. Kung ayaw manood ng live kasi mahaba-haba, ito ang panoorin ninyo guys. Ito, medyo marami-rami ang nagtatanong sa akin. Maganda nga ba kapag may kasama ka sa bahay? Ito ha. Lagi naman natin iniisip na ayaw natin na may kasama sa bahay dahil nga merong sip-sip. Totoo yun. Hindi kayo magkakasundo. Totoo rin yun. At ito ay disclaimer lamang. Base lang ito sa akin na experience ng mga napagpintuhan ko, mga marites sa buhay na ating pagchika-chikahan. Guys, sasabihin ko sa'yo, kung ako ang papipiliin ninyo, disclaimer again ha, hindi ito nangyayari sa lahat kasi meron namang mga magkakasama sa bahay, magkasundo. Disclaimer, ito lang ay base sa aking experience, okay? Hindi na ako lalayo. Ito na lang. Ayaw ko na may kasama sa bahay kasi na-experience ko na yan, may kasama ko sa bahay dati. Ayan, ang dami namin. At disaster talaga. Rayo tanumax kasi ang dami-dami mga sip-sip, mga ano yan sila, mga bida-bida. At saka, meron din talagang mabait sa'yo, pinapasakay ka ng lahat-lahat, at saka kinukwento ang mga ugali ni amo. Ikaw naman, nagkukwento ka rin na ayaw ko si amo, ang pangit ng ugali, ganito si amo, ganyan-ganyan. Lahat ng mga sinasabi mo tungkol kay amo, ay sinabi kay amo, ma'am, sabi ni ganito, ganyan ka daw, ganito, ganyan-ganyan. O, di ba magalit sa'yo bigla ang amo mo? Nagtataka ka, bakit nagalit bigla sa'yo? Yun yung mga ibig mong sabihin, hindi maiwasan na may backfighter, may sip-sip. Pagdating naman sa trabaho, akala mo ang sipag-sipag pag nandyan si amo, pero pag wala naman, ipapagawa nila sa'yo la. Ipapagawa niya sa'yo yung mga parang mabibigat na trabaho. Di ba? Hindi kayo patas sa mga ganyan. Mas maganda kapag ikaw ay mag-isa lang kasi wala kang aasahan, gagawa ka lang ng sarili mo, mapagod ka man, at least mag-isa ka lang, walang kwintahan sa trabaho. At saka, ayun guys, kasi base nga sa naranasan ko, mahirap. Sabihin niya sa akin, lalo na yung magtuturo sa'yo dahil matagal na siya, ito ang gagawin mo. Minsan turuan ka niya ng ano, hindi naman siguro niya inisip na tuturuan ka ng mali. Siguro, sa dami nga nang iniisip niya, siguro ganyan, naturo sa'yo ay mali. Pero, ang maganda, kapag may magtuturo sa inyo, ang gawin ninyo ito ay isulat ninyo lahat-lahat. Kung hindi, kasi isipin nyo lang, sabihin nyo na lang na, teka lang, dandahan lang, para naman mabilis kong mabilis kong matutunan, isulat ko muna. Habang nagkukwento siya, sulat-sulat ka lang, ikaw lang nakalam sa mga, kahit na pangit pa yung pagkasulat mo, nababahala, basta naintindihan mo yung sinusulat mo. At saka kung pwede mong picturean mo yun. Halimbawa, maglilinis ka ng sasakyan. Kung may job offer ka na maglilinis ng sasakyan, kung ano yung gagamitin, ilagay mo sa isang balde lahat, at saka picturean mo yun. Lahat ng mga ginagamit na panglinis mo sa bahay, dito sa loob, kung ano yung mga everyday routine, ano yung pwede sa yung panglamesa, kasi dito kasi sa guys, may mga employers kasi na kung ano yung gamit sa pangsahig lang talaga yan. Hindi mo pwedeng i-mix up kung pangsalamin lang talaga yan kasi maselan yan sila kasi may mga bacteria daw, di ba? Kailangan natin ang ilong ko. Kailangan kung ano yung tinuro niya, kung ano yung mga gagamitin ninyo sa paglilinis, picturean ninyo yan. At saka kung ano yung mga kaninong, yan, lahat ng galaw mo guys, kung pwede, picturean ninyo. Para in case na masita kayo ni amo, na mali pala yan, sabihin mo, tinuro niya ito. Kasi nangyari yan sa akin. May nagturo sa akin, mali pala yung naituro sa akin. Sinabi ko, ito, pinicturean ko pa kasi nung tinanong ni amo, kasi may communication pa sila doon sa nagturo sa akin, tinanong ni amo kung totoo bang tinuro sa akin, nag-deny. Pinaano sa akin, pinabasa ni amo yung chat niya, nag-deny na hindi daw tinuro yan sa akin, wala daw siyang tinuro. So sabi ko, hindi makapagsinungaling ang picture ito. At bukod sa ganyan, hindi ako mapakali, tinawagan ko, hindi ako sinagot nung nagturo sa akin. At ang ginawa ko, chinat ko siya, nag-reply sa akin sa chat. Sabi ko, ito, sure na sure, yung chat niya na ganyan. Meron naman kayong translator, pwede niya yan i-translate. Ginanon ko yung amo ko na hindi ako ang nagsisinungaling. Sabi niya sa akin na
kung kailan daw nawala siya, saka daw nagreklamo. Ginanong ko talaga kung ano yung sinabi sa akin doon sa chat. 'Di ba guys? Kasi nagkakamali ka na akala mo tama yung mga tinuturo niya sa'yo. Merong mga ganun, yung kumbaga sa tuturuan kanila, bahala na hanggang matapos yung pagtuturo niya sa'yo. Kasi wala na silang pakialam kasi aalis naman na sila. Kaya ang gagawin ninyo kapag may nagtuturo sa inyo ay picturean talaga ninyo. Yun po ang maaari ninyong maipakita kapag kayo ay masita ni amo. Kasi mahirap talaga kapag may kasama ka sa bahay. Dito kasi sa Hong Kong ay hindi mo kailangan na may kasama ka. Kasi maliit lang ang bahay dito sa Hong Kong. Tapos kung wala naman sila, maganda talaga, tuloy-tuloy yung ginagawa mo, yung routine mo. Wala ka nang kakwentuhan, wala ka nang ano, hindi ka naman mabuboring dito kasi marami kang gagawin, makipagtawagan ka sa pamilya mo kasi nga wala naman ang amo mo dito. Minsan, may mga work from home na mga amo pero hindi naman whole week, yung mga ganun-ganun. Nagtatrabaho pa rin yan sila sa labas. Pero kung mayroong mga work from home, hindi konti lang. Yung mga ganun guys, kailangan talaga ninyo madiskarte kapag meron kayong kasama. Iwasan ninyo, kung hindi talaga maiwasan na may kasama kayo, iwasan ninyo makipagmaritisan kasi hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi mo ay kinukwento sa amo, 'di ba? Mapapasama ka. Trabaho ka lang ng trabaho, makisama ka lang sa kanya. Pero kung tutuusin kung ako ang tatanungin, sa uulitin ko, ayaw ko talaga na may kasama sa bahay. Sakit lang sa ulo 'yan. At saka hindi mo alam, backfighter pa 'yan. Oh, totoo 'yan kasi may mga nakakasama na akong ganyan. Ulitin ko, hindi lahat ha, kasi experience ko lang. 'Yun. At mas okay dito kasi pag ikaw lang mag-isa, makakagalaw ka na mag-isa lang. Kasi nga naman, may CCTV ka na nga, tapos meron ka pang human CCTV, di ba? Ang hirap yun kapag may kasama ka. Big no talaga sa akin yan. Yung mga nagtatanong sa akin, ma'am, ganito, may kasama ako sa bahay. Kung ano kayo, kung alam niyo sa sarili niyo na mataas ang pasensya talaga ninyo, i-try niyo kasi hindi niyo naman alam na hindi nyo naman malalaman ang ugali ng tao kung hindi ninyo sila makakasama. Try ninyo guys. Tapos kung at least na i-try ninyo, hindi yung nakikinig lang kayo sa mga sinasabi ng iba. Mas maganda, ma-experience talaga ninyo para wala kayong sisihin. May kasama ka man o wala, basta paswertihan lang sa amo ha. Kasi hindi naman porket na wala kang kasama, okay na yung sitwasyon mo. Nandito pa rin yung ano natin, iisipin natin, may kasama man ako, pero sana mabait din sa amo. Kung wala ka mang kasama, sana mabait si amo. So, paswertihan lang talaga ang pag-abroad, paswertihan lang din kapag may kasama ka. Kung okay ba sila, magkasundo ba kayo. Pero masaya kung tutuusin, masaya kapag may kasama ka, lalo na dito sa abroad. Pero ako, kaya kong maging masaya kahit na mag-isa lang ako. Okay na sa akin makinig ng mga mga music, manunood ng mga video-video pag may free time ako. Okay lang 'yun. Basta sa akin, ayaw ko na may kasama dahil nga ayaw ko ng sip-sip.